Narito po ang pinalawak na bersyon ng kantang Jesus ay pinapahina ang Bagyo, na may dagdag na mga taludtod, tulay, at mas maraming detalye mula sa banal. Kasulatan, Jesus ay pinapahina ang Bagyo. Isang araw, pagkatapos ng maraming araw ng pagtuturo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na 70 tao, pagod na kayo't napapagod, sumama kayo sa akin, tayo'y pumunta tayo sa kabilang pampang ng lawa ng Genesaret. Kaya tinayos nila ang mga tao at sumakay sila sa bangka. Kasama siya si Jesus ay humiga sa isang unan sa dulo ng barko, at agad na natulog sa gitna ng paglalakbay, habang ang hangin ay dahan-dahang nagiging malakas. O si Jesus ay hari ng lahat ng bagay, sa kanyang salita ang bagyo'y tumitigil at tahimik na. Bakit kayo natatakot? Nasaan ang inyong pananampalataya? Siya'y Diyos na buhay, walang hindi niya kayang gawin. Dumating ang matinding bagyo ng hangin, ang mga alon ay tumataas na parang bundok na malaki. Ang tubig ay pumasok sa loob ng bangka, at lalong lumalakas pa ang sigaw ng dagat. Ang mga alagad, mga mangingisda na sanay sa dagat, ngayon ay natatakot na mamatay sa paglubog. Kaya't tinawag nila siya ng malakas na boses, Guro, Guro, hindi mo ba alam ba malulunod tayo? Nang marinig sila, umangon si Jesus at tinawag niya ang hangin at ang mga alon. Tahimik ka na, humingi ka na ng katahimikan. Agad namang tumigil ang lahat, ang dagat ay naging makinis na parang salamin. O si Jesus ay hari ng lahat ng bagay, sa kanyang salita ang bagyo'y tumitigil at tahimik na. Bakit kayo natatakot? Nasaan ang inyong pananampalataya? Si Diyos na buhay, walang hindi yan kayang gawin. Mga alagad, nagtanong sila sa isa't isa, sino ba itong Jesus na ito? Ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. Hindi ba't siya'y anak ng Diyos na tunay? Sa ating buhay may mga bagyo ring dumarating, mga pagsubok na parang hindi na maubos pa. Ngunit kung tatawagin natin siya sa gitna ng dilim, siya'y mag
ng katahimikan, tumingin si Jesus sa mga alagad. At may bahid ng pag-aalala ang kanyang mga mata.